May nagtanong sa akin, attention, dear greetings. This is to formally inform you, Mr. and Miss, connected to that the paid advertisement is about to be published under the notice to the public section of our partner publishing company. As part of our due diligence is to make you aware of the matter prior to printing, at the same time give you the chance to invalidate the context of the advertisement as it contains some sensitive information that may damage your reputation. In granting the same, may we request that you coordinate with the advertiser's representative and show cause, oral or written, why both parties would no longer pursue the publication of the said advertisement, to be shown for 3 consecutive Sundays in newspapers of general circulation. Wow! Iba din! Okay. May pa-publish pa. Okay, bago natin sagutin itong katanungan na to, no? Imbitahin ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin po natin itong kalokohan, itong ulan na to, no? Okay, sabi yun nila, no? Meron daw hong paid advertisement, no? Na po pwede nilang i-publish, no? Through notice to the public. Notice to the public pa talaga. Ngayon, as part daw ng kanilang due diligence, binibigyan kayo ng awareness, no? Na bago nila ma-print, binibigyan kayo ng chance na ma-contest yung kanilang gagawin. Kasi nga daw, may mga sensitive na na information na makaka-damage or makaka-tarnish ng inyong reputation. Kung gano'n naman po palang alam nila na makaka-tarnish sa inyong reputation, bakit ipapublish nila? Defamation ho yan eh. Di po ba? Kung totoo ho, no, na itong na to, publishing company na to, legit, no? Talagang legit siya, hindi niya gagawin yan. Kasi madadamay ho siya eh. Di po ba? May mga editors ho yan. No, titignan yung context nung nilalaman nung ipapaskill nila sa kanilang dyaryo. No? Bago ho yan i-publish, hindi yan basta-basta ipapublish. No? Hindi yung porkit na nagsulat. Yung yung magko-complain. Yan, paskill mo yan. Hindi gano'n. No? May mga editors ho yan, binabasa yan, nire-review ho yan. Hindi yung basta-basta na pagka may nag-request, ipapaskill na kagad sa newspaper o kung ano man print ad. Diba? Nakita nyo yung mga na yan, ulan na yan. Ibang klase mga imahinasyon eh, no? Tigilan nyo panunood ng sine, tsaka ng cartoons. Bintik ang ginagawa sa utak nyo eh, di ba? Hindi sinasabing hindi totoo, no? So let's say ganun ho, totoo siya, di ba? Pero i-review yan, hindi ho yan basta-basta na ipapaskill na agad kung sakaling meron ng magpapa-advertise. I-review ho yan, no? Kasi ho yung mga yan sumusunod sa sa advertising ethics. Hindi ho yan basta-basta na paskill lang ng paskill. Itong mga cola collectors na to, ano pumapasok sa isipan eh. Makapang linlang lang, no? Masabi lang na meron silang panakot sa inyo. Isa ho ito, panlilin lang eh. Di po ba? Anong maningil na lang ho kayo ng maayos? Di po ba? Hindi pa ho ba kayo nadadala dun sa mga sa mga tinatanggalan na ng lisensya? Ibinago nyo pa. Mayroon pa kayong pa-advertise. Mga bugo kayo. Diba? Hindi nyo maharap yung mga kliyente ninyo eh. Paano pumunta kayo sa bahay, maningil kayo ng maayos? Hindi yung ganyan, nagtatago kayo sa harapan ng computer ninyo. Tapos gagawa pa kayo ng ganitong mga kalukuhan. Diba?
Magbago na kayo. Ang dami ng pinasasara ng ating gobyerno. Natanggalan na ng lisensya. Hindi pa rin kayo nadala. Eh sa bagay, matitigas ang mukha kasi ninyo. No? Mas malakas ang loob nyo ngayon kasi wala kayong mga lisensya na. Di ba? Tama bang sabihin yung ganun? O pati din nananahimik na mga naghahanap buhay dyan sa mga publishing company na yan. Dinadamay po ninyo. O, sinisira niyo yung reputasyon nila eh. O, di ba? May editors ho yung mga yan. Binabasa ho yan, nire-review. Hindi yan basta-basta ho ipinapaskil. No? Hindi ho kagaya sa social media na kung ano gusto nyong gawin, nagagawa ninyo. Ito mga to, may mga ethics tong mga to. Hindi ho basta-basta nagpapaskil yung mga yan. Oh. Kayo kasi mga wala kayong ethics. Oh. Sa advertising firm po, may ethics yan. No? Pag masdan nyo, pag nagbukas kayo ng dyaryo, pagka yung isa advertisement dito is halos kapareso sa isang advertisement, hindi nila pagsasamahin sa isang page. O, di ho ba may ethics? Kurso ko ho kasi yan. BA major in marketing ho ako. Kaya alam ko ho na dapat may ethics siyang ganyan. Hindi ho po pwede first page, let's say sabon. Pag didikitin mo, dalawang sabon, hindi ho po pwede yun. O, dapat yun sa kabilang page na yun. Even ho sa telebisyon. Ganyan, no? Hindi po pwede na magkasunod eh. For example, alak na naman yung susunod. Hindi po ganun. May ethics po ang pag-advertise. No? Akala nyo kasi ganun-ganun lang yan. Ang hirap po kasi sa inyo, hindi kayo nag-aaral. Pag-aralan nyo yan, no? Mariusip, tira kayo ng tira. Masabi lang na meron kayong pananakot na gagawin. No? Pananakot po yan eh. Oh, di ba? Paano hindi ko sasabihin pananakot? I-advertise nyo. Ipapublish nyo sa print. Oh. Defamation ho yan. Oh. Hindi nga lang cyber libel yan. Pero libel pa rin yan. Yan yung traditional na libel. Defamation ho yan eh. Oh. Diba? Sinisiraan nyo kayo mismo nagsabi dito. Iba yung mga context na sensitive na information na pwedeng makadamage or tarnish ng reputation. Yari kayo sa National Privacy Commission niya. Diba? Alam niyo ho ba na lahat ngayon ng mga establishment dapat rehistrado sa National Privacy Commission? Hindi nyo alam yun. Kasi hindi nga kayo nag-aaral. Hindi nyo pinag-aaralan yung mga ganyan. Lahat ho dapat. Ano na yan? Rehistrado na siya National Privacy Commission. Kahit gaano kalito ang negosyo ninyo. Importante ho yun. Tapos, eto sasabihin nyo, ipapublish ninyo. Diba? Mga luko-luko kayo. Puro pananakot ang gagawin ninyo. Yun ho sa nagtanong, huwag niyo hong pansinin niyang mga ganyan. Bawal ho yan eh. Hindi ho basta-basta ipinapaskil yan. Hindi ho basta-basta ipapublish yan. No? Huwag niyo hong takutin ang sarili niyo sa ganyan. Tama ho yan, tinanong ninyo. Pero mas mainam ho yan sana, sumangguni ho kayo sa abogado. No? Kasi ho yung mga yan, alam ho nila yan kung ano yung mga tama at mali dyan. Di po ba? Basta ho kayo in doubt, tanong ho kayo sa abogado kasi sila ho makakatulong sa atin eh. No? Sila ho ang nakakaalam niya, pinag-aralan ho nila yan. Nagsunog ho ng mga kilay ang mga yan. Tatagal ho nilang pinag-aralan yan. Sila ho ang makakatulong sa atin. Ano po? Para ho kahit papaano, maintindihan ho natin kung ano yung ginagawang pananakot itong mga damuhong ulan na to. No? Hindi ho yung basta-basta na lang kayong natatakot, no? Huwag ho niyong huwag niyong hinaan ng loob din. Kasi yan ang gustong-gusto ng mga damuhong ulan na yan.
no? Yung atakihin ho yung inyong mental health. No, kasi pagka yung mental health nyo po ang naapektuhan, no, gumagawa ho kasi tayo ng mga ng bagay na hindi tama. So, ano ho yung mga hindi tama na gusto nilang gawin? Yung mangutang din ho kayo sa nila, sa mga kapwa nila Ola. O, yan ang gusto niyang mga yan eh. O, yung magkabaon-baon kayo sa utang. Di po ba? Yan ang mga gusto niya, yung papal system. Kaya sa kanila nagsimula yan eh. Anong hindi ko sasabihin gustong-gusto nila yan? Biruin nyo po ha, yung isang Ola ho pagka yan, gusto nyong tapalan, tatlo ho ang katumbas niyan. O pagka ho ito, tinapalan nyo tatlo. Paano nyo babayaran to tatlo? O di times 3 na naman to, di siyam na. Hanggang sa ho magkabaon-baon na kayo, hindi na ho kayo makakaahon. No? Ang gawin nyo po dyan sa Ola nyo na yan, pag-ipunan nyo po, no? Mag-concentrate po kayo doon sa hanap buhay ninyo para ho makapag-provide kayo doon sa pamilya ninyo. No? Tapos at sabayan niyo na ng pagtatabi ho ng pera, no? Pag-ipon ho kayo para mabayaran niyo ho yung Ola na yan. No? Bayaran niyo ho siya ng one shot lang. Huwag ho kayong magpa-partial kasi pagka nag-partial ho kayo dyan sa mga yan, naku po, doon lang sa interest mapupunta, hindi ho kayo makakabayad. Bayaran niyo siya one time. No? Kasi pagka yan binayaran niyo ng partial, nakaw. Habang buhay na ho kayo magbabayad sa mga yan. Lugi kayo. No? Ipunin niyo, bayaran niyo one time. No? Bayaran niyo siya doon sa ibinigay sa inyong reference number o kung ano mang account number o bayaran niyo doon sa mga payment channels po nila. Wag ho kayo basta-basta nagbabayad doon sa mga lang, individual lang. Doon ho kayo magbayad sa payment channel nila para hindi ho kayo maloko. Kasi ang ibig pinaghirapan niyo yung pera na yan tapos basta-basta niyo lang bibitawan. O di po ba? Lagi niyo iingatan niya kung ano yung reference number na ibinigay sa inyo. Yun ang gamitin ninyo. Kasi unique ho yun. Lifetime nasa inyo yun eh. Tapos magbayad kayo kung saan yung payment channels nila. Picturean nyo ho yung yung proof of payment nyo or screenshot nyo. Email nyo sila tapos nakanyo ho. Tapos pagka nakaranas kayo ng harassment o kung ano mang kawalangian dyan sa mga Ola na yan, bayaran nyo na lang ho yung principal tsaka yung interest. Yung amount yun nyo ho, kung magkano lang ibabayaran nyo doon sa due date nyo. No, bayaran nyo siya. Tapos, yun na ho yung time para magpalit kayo ng SIM card. Kasi kukulitin kayo niya. Kasi nga, binayaran nyo lang ho yung amount yun nyo. Sabihin niya, kulang pa binayad nyo. Kulang pa ho yung penalty, tsaka yung malaki nilang interest pambayad, yung sa katarantaduhang ginagawa nila sa inyo. O, di po ba? Puro bugok yan eh. Kasi sa totoo lang, unethical ho on my part, nasabihin wag niyong bayaran yung mga yan. Lagi niyo maririnig sa bibig ko, bayaran niyo. Kasi nahiram naman ho talaga natin eh. Di po ba? Kahit papaano napakinabangan. Di ba? Kailangan maging obligasyon natin na bayaran kung ano man po inahiram natin. No? Wag ho nating hayaan na diktahan tayo ng ibang mga tao na wag niyo nang bayaran yan kasi naharas ka naman na ganito ganyan. Di ba? Wag ho ganun. Obligasyon ho natin yung bayaran. Nahiram ho natin yan. Di po ba? Ngayon, kung naharas ho kayo, bayaran nyo lang ho. O ano yung principal tsaka yung interest. Tapos na ho doon. Di ba? Tapos magpalit na kayo ng SIM card para hindi na ho kayo maabala. And make sure po, secured yung inyong social media account. No? Para hindi ho kayo nabubulabog sa social media. Kasi pag sa social media kayo nabulabog ng mga yan, at napaskill ho yung inyong picture na may kasamang panlalait o yung mga kawalangian nilang sinasabi na scammer alert o kung ano-ano pa, pwede niyo silang kasuhan ng cyber libel. Yun, may kulong ho yun. Kasi ho yun, criminal criminal case ho yun. Mag-hire ho kayo ng abogado para doon. No? Pwede yung privado or pwede ho sa PAW. Kung wala ho kayong pang budget para sa privado, yun, sa PAW ho kayo pumunta. Patulong ho kayo, no? Ngayon, dito ho nga sa binigay nyo sa akin tanong,
Huwag nyo intindihin ho yan. Pananakot ho yan, no? Puro kalokohan yung mga pumapasok sa isip ng mga olan na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagpapanood. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ho kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.